Magandang araw sa inyong lahat. Welcome at maraming salamat sa panonood. Okay, so itong buong pagsusuri natin ngayon, nagsimula talaga to sa isang tanong. Isang napakagandang tanong mula sa isang reader, si Annalyn. Sabi niya, bakit ba parang sa kanya dumidikit ang mga corrupt? Alam nyo, ilang buwan ko na ring binubuno itong tanong na to. Ngayon, susubukan nating sagutin. Ako nga pala ang manunulat sa likod ng Morning Coffee Thoughts. At para masagot yung tanong ni Annalyn, kailangan nating tingnan yung mga patterns. Hindi lang yung mga tao, kundi yung buong sistema, yung psychology sa likod nito, at yung alam niyo yun, yung cycle na paulit-ulit na lang nangyayari. Tara, simulan na natin. Okay, first things first. Para talaga maintindihan natin kung bakit nangyayari to, kailangan nating silipin yung pinaka-blueprint ng kapangyarihan. Yung political wiring, sabi nga, sa mismong sentro ng orbit na ito. At ito yon. Ang tawag dito ay patron strongman setup. Ano ba to? Well, ito yung style ng leadership na sabihin na nating minana pa sa ama. Dito, ang pinakamahalaga ay hindi yung galing mo o yung integridad mo, kundi yung absolute loyalty, yung bulag na pagsunod. So anong nangyayari? Nagiging fertile ground siya para sa korupsyon, di ba? Kasi obedience over competence yung labanan. At kung kailangan nyo ng ehemplo, heto, perfect na perfect. Yung testimonya ni Gina Acosta sa confidential fund scandal. Sabi niya, diretsahan, I turned over 125 million pesos based on Sarah's instructions. Malinaw, di ba? Hindi sila freelance, hindi sila kumikilos on their own, may sinusunod silang utos. At dito yung crucial part Sila ay parang mga piyesa lang, mga cogs sa isang malaking makina. At yung makina na yon, may iisang purpose yan. Ang protektahan yung tao sa pinakatuktok. Dapat insulated siya. So, paano nga ba eksaktong ginagawa yung pag-insulate na yon? Paano gumagana yung makina para mabigyan ng proteksyon ng nasa itaas? Dito papasok yung tinatawag na deniability design. Ang sikreto? Intentional fragmentation. O sa mas simpleng salita, compartmentalization. Sinasadya talaga na watak-watak yung impormasyon. Bawat tao, maliit na piraso lang ng puzzle ang nakikita niya. Ang resulta, walang ibang nakakita ng buong picture kundi yung leader lang. Tingnan niyo tong example. Si Zuleika Lopez, Chief of Staff, walang access sa confidential funds. Si Gina Acosta, naglipat lang ng pera on instruction. Si Edward Fajarda, nag-release lang ng pondo. Gets niyo na yung design? Kapag pumutok na yung issue at nagka-investigasyon, sinong exposed? Sila. Sila yung nasa baba. Hindi nila pwedeng sabihing wala akong kinalaman, pero dahil piraso-piraso lang ang alam nila, hindi rin nila kayang ituro ng buo yung nasa taas. It's a brilliant but sinister design. Okay, so ito yung tanong, di ba? Kung alam nilang delikado para sa kanila yung setup, bakit sila pumapayag? Bakit sila sumasama sa ganitong sistema? Dito na natin kailangang intindihin yung psychology ng loyalty. Kasi tingnan nyo yung naging kilos nila nung nagsimula na yung investigasyon. Inignore nila yung mga supina. Yung iba, tumakas pa ng bansa. Naging parang mga human shield sila para sa leader. At nung bumalik, puro paligoy-ligoy yung sagot. So yung loyalty nila, hindi nabawasan, nag-overdrive palalo. Which brings us back to the question, bakit? Bakit nila pipiliin na sila ang masunog? Ang sagot mga kaibigan ay nasa loob mismo ng isip nila. Kasi sa pananaw nila, sa mundo nila, hindi sila corrupt. Loyal sila. Yun ang code. Sumusunod lang po sa utos. Pero yung mismong code of loyalty na yan din ang nagiging bitag nila. Kasi paano mo idedepensa ang sarili mo kung ang unang rule ay huwag isusuko ang patron? You can't claim innocence without committing betrayal. Nakatali sila. So, kapag pinagsama-sama mo na lahat yan, yung architecture ng power, yung deniability design, at yung psychology ng loyalty, may nabubuo. Isang predictable, paulit-ulit, at mapanirang cycle. Let's break down that cycle. Lahat yan nagsisimula sa isang bagay, yung pakiramdam na hindi ako mahuli. Impunity. Dahil sa sobrang kumpiyansa ng leader na walang maglalakas loob na mag-check, yung korupsyon nagiging sloppy, nagiging arrogante. At dahil dyan, ang daming naiiwan na ebidensya. Very, very daming evidence. Gaya nito, 73 million pesos. Yan yung halaga ng confidential funds na na-disallow ng mga investigadores, ibig sabihin hindi tinanggap. Bakit? Kasi yung buong halaga na yan, winaldas nila sa loob lang ng 11 araw. 11 days. Ganyan katindi yung pagiging reckless.
At teka, meron pa. Kung titingnan niyo yung data, yung mga sinasabing nakatanggap ng pondo, di umano, mahigit kalahati sa kanila non-existent. Wala sila sa National Registry. So, saan napunta yung pera? Yun ang malaking tanong. So, ito na yung cycle na sinasabi ko. The core of this analysis. 5 predictable na hakbang. Una, attraction, naaakit sila sa pangako ng proteksyon. Pangalawa, enablement, pinapayagan sila ng sistema na gumawa ng kalokohan. Pangatlo, exposure, biglang ihip ng hangin, may investigasyon. Pang-apat, collapse, dito na sila tatakbo, masisiraan, magkakamali. At yung huli at pinakamasakit sa lahat, abandonment. Iniiwan sila ng leader para maligtas ang sarili. Paulit-ulit yan. Okay, so let's put it all together. Balikan natin yung tanong ni Annalyn sa simula. Bakit tila dumidikit sa kanya ang mga corrupt? Ang totoo niyan, hindi naman talaga misteryo kung bakit sila lumalapit Malinaw yon. Nag-aalok siya ng proteksyon. Isang panangga. At kung kailangan mo ng panangga, doon ka pupunta. Ang tunay na palaisipan para sa akin ay ito. Bakit nila inisip na magiging iba ang katapusan nila? Bakit sila naniwala na yung proteksyon na yon ay permanente? Gayong ang kasaysayan mismo ang nagsasabing, hindi ito nagtatagal. Lahat sila, pare-pareho lang ang sinasapit na ending. Ayun, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa pagsusuring ito mula sa Morning Coffee Thoughts. Alam nyo, bilang isang one-man team, ako yung nagsusulat, nagre-research, admin ng social media, at ngayon pati video production, talagang malaking hamon to. Kaya yung panonood nyo, malaking bagay na po yan. Pinag-aaralan ko na rin ngayon na magkaroon ng audio versions nito sa Spotify, so sana abangan nyo yan. Muli, maraming salamat at hanggang sa susunod.